Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel, Pinoy Crew TV. Hindi po tayo nakapag-upload ng 2 or 3 days. It's because nagkaroon po ako ng COVID at wala ng boses. So ngayon, ipagpapatuloy natin ang ating pagbibigay ng reaction tungkol sa ICC, tungkol sa mga hurado ng ICC. So nagkataon din na ngayon, medyo okay na ako at lumabas din ito. Makakalabas na si PRRD. Abangan nyo. Bakit? So ito yon. Nasa vlog ko na ang lead counsel ni FPRRD ay nag-request sa Chamber 1 na madiskwalipika ang dalawang judges sa pag-a-adjudicate sa kaso ni Pangulong Duterte. Adjudicate, ibig sabihin, pagiging hukom. Dahil ang dalawa sa kanila, yung si Socorro na isang Mexican at ito si Rene Alapeni Ganzo ng Cote d'Ivoire sa Africa, ay meron na silang tinatawag na pre-judgment sa kay PRRD. So baka ang gagawin nila ay ipagtitibay na lang na talagang guilty sa kasong isinampa sa kanya. At ito pa ang mas masakit. Wala pa silang mga ebidensya, wala pa silang mga witnesses, at yung tao na nanghihina na, nangangayayat na, payat na, sabi ni Baste, ay nandun nakakulong. So, wala pa yung mga reklamo, yung tao nakakulong na anong klaseng korte yan. Diba sabi na sa Europe na yung kanilang demokrasya ay mas pinakamagandang demokrasya kaysa sa mga nasa paligid, kaysa sa mga third world countries. Sa kanila ay nasa na sila, pinaka-asinsong mga bansa. Bakit nakukulong doon? Bakit pinakulong? Bakit kinulong nila? At ayaw pang ipabisita sa mga taong gustong bumisita. At pili lang at may oras. Anong klase kayo? So, ito yung news. So, maganda ang balita. So, sasabihin natin, yes, yung tinatawag na meresi pikat. So, sino-sino ang mga judges na to? Ito yun sila, tingnan nyo. Tingnan nyo ang mga judges na ito, na mga ite. So, ito yun sila. Tingnan nyo. Ayan. Ang ganda nila. Astig. Tingnan mo yan, Mga judges na parang hindi magpapatawad. Mga judges na parang walang bahid kasalanan. Sige. Sino-sino kaya ang mga pangalan nila? Ang kanilang mga pangalan, basahin nga natin. Sobrang liliit. Sana makita ko. Nakita ko ang kanilang mga pangalan. Okay. From left to right, International Criminal Court Justices Bill Holler, yung isa, si Bill Holler. At yung isa naman, yung isa sa mga judges na hahawak sa kaso ni Pangulong Rodrigo Duterte ay walang iba, yung isa nga sa inireklamo na dapat siya ay matanggal para hindi siya maging hukom, hindi siya maghukom kay PRRD kasi meron ng tinatawag na bias sa kanya. So ang kanyang pangalan ay walang iba kundi si Rene Alapeni Ganzao. At yung pangatlo ay si Luz del Carmen Ibanez Carranza, haba ng pangalan na. Ang pang-apat ay si Salome Balongibosa. Balongibosa pala, sorry. So, apat na judges yung nasanction. Sana sa susunod kasali na yung isa si Socorro at yung ang next pa yung presiding judge. Para wala nang mag-judge, para zero na kagaya sa impeachment ni VP Sara na yung mga prosecutors hindi nanalo, di wala na, kulang na sila. Tapos yung ibang senators na inaasahan ni Bangag na i-impeach kay VP ay hindi nanalo, wala na. So wala na mangyayari, pero dapat matuloy ang mga kasong yan. Dahil mahirap intindihin, dahil Tagalog, so ito ita-translate natin. So, sa English sabi nila, Trump administration slaps sanctions on 4 ICC judges over Israel and US cases. Bakit ang US lang ang may karapatan dahil mayaman sila? Na ang US ay totoong may kasalanan na. At saka kasi ang layo nila, napunta sila sa Afghanistan at doon sila pumatay ng mga tao, ng mga sundalo nila. At ang Israel naman, doon sila sa Gaza. Ang
presidente natin na nakakulong sa ICC Detention Center sa loob ng ating bansa na nagpoprotekta siya para sa soberenya ng ating bansa para sa mga taong nagtatrabaho ng maayos, mga taong gusto ng katahimikan. At pinotektahan niya ang kanyang citizen against sa mga criminals, against sa mga addict. Pero ngayon, nasana nakakulong, o diba? Magkaiba. So, yung si Netanyahu naman, he killed people, he killed child to protect his country. But yung iba ay naniniwala na siya ay isang mamamatay tao. Pero ang problema, ang 4 na judges na to ay naglabas sila ng warrant of arrest na hindi naman kasali yung yung Israel, hindi naman kasali sa ICC, hindi sila member. Hindi ba member? Sabihin nga niyo kung member or hindi. Okay, so itagalog natin para mas madaling intindihin. Okay, so sinasabi sa balita, kuha tayo ng balita. Ang balita ay galing sa Reuters. Baka sabihin na fake, meron na fake kaday, fake sa imong mata. Niya. Pinataw ng parusa ng Administrasyong Trump ang 4 na hukom ng ICC sa mga kaso ng Israel at US. Sinusukat ang target na pares ng mga hukom sa panel na nag-otorisa ng mga warrant of arrest laban kay Netanyahu at Gallant. Dalawang iba pa ang nag-okay nang naimbestigahan ang umano'y mga krimen sa digmaan ng mga tropang US sa Afghanistan. Yun, totoo yan. Pero hindi mo sila pwedeng imbestigahan ng basta-basta dahil ang US ay nagbibigay sila ng tulong sa ICC, nagbibigay sila ng budget, at saka yung mga ICC judges dyan, meron silang mga account, meron silang mga ari-arian na nasa US. Bakit naglalagay sila ng ari-arian sa US? Because free ka doon maglagay na hindi ka sinusulsulan. O ito. So, ang mga tao dito ay, nandito yung mga pangalan na nabasa ko na kanina. Okay, so sabi, ang Administrasyong Trump noong Huwebes ang nagpataw ng mga parusa sa 4 na hukom sa International Criminal Court na sangkot sa mga paglilitis laban sa Israel at Estados Unidos. Ang 4 na hukom ay pagbabawalan na makapasok sa US at ang kanilang mga ari-arian sa bansa ay kukunin. Kukunin. Kagaya nung nangyari kay Karim Khan. O diba, kinuha din. O ito nga. Mga hakbang na karaniwang ginagamit laban sa mga opisyal mula sa mga bansang laban sa Amerika. So, pag laban ka sa Amerika, talagang gugulhin ka ng Amerika. At ang bansang Pilipinas ay kaalyado ng Amerika. So, tuloy natin. Gagawin ng Estados Unidos ang anumang aksyon na sa tingin namin ay kinakailangan upang protektahan ang aming soberanya ng Israel at anumang isa pang kaalyado at iba pang kaalyado ng US mula sa mga illegal na aksyon ng ICC. Sabi na kalihim ng Estados Unidos na walang iba kundi si Marco Rubio sa isang pahayag. So ito yung kanang sinabi na protektahan. So baka kasali na si PRD doon, sana naman. Sabi, nananawagan ako sa mga bansang sumusuporta pa rin sa ICC, yung mga bansa na sumusuporta daw sa ICC na marami sa mga kalayaan ay binili sa halaga ng dakilang sakripisyo ng mga Amerikano na labanan ang kahiyahiyang pag-atake sa ating bansa at Israel, sabi ni Rubio. Mabilis na sumagot ang korte na nagsabi sa isang pahayag, ang mahakbang na ito ay isang malinaw na pagtatangka na pahinain ang kalayaan ng isang internasyonal na institusyon paghuhukom na nagpapatakbo sa ilalim ng utos mula sa 125 partido na estado mula sa lahat ng sulok ng mundo. So, ito, ang opisina ni punong Ministro Benjamin Netanyahu sa kabilang banda ay pinuri ang mga parusa. Pinasasalamatan ang Administrasyong Trump sa pagpapataw ng mga ito. Sana all. Salamat Pangulong Trump at kalihim ng Estado, sabi kay Rubio, para sa pagpapataw ng mga parusa laban sa mga namumulitikang hukom ng ICC. Talaga nga, kasi nakisali sa politics. Politics lang naman yun eh. Imagine, tatanggapin mo yung si PRRD papunta sa ICC Detention Center na hindi dumaan doon sa husgado ng Pilipinas. Paano mangyari sa ating soberanya? O di ba? Makatarungan kang nainindigan para sa karapatan ng Israel, Estados Unidos at lahat ng mga demokrasya na ipagtanggol ang kanyang sarili laban sa mabangis na terorismo, sabi ng isang pahayag mula sa tanggapan ng Prime Minister. Dalawa sa mga hukom sina Betty Holler ng Slovenia, taga Slovenia si Betty pala, at Trini Alapeni Gonzo ng Benin, Cote d'Ivoire, ay nakibahagi sa mga paglilitis na humantong sa punong taga-usig ng korte na si Karim Khan na maglabas noong Nobyembre ng mga warrant of arrest laban kay Netanyahu at dating ministro ng depensa na si Yoav Gallant. So, yun ang rason. Kaya, pinatawan sila.
Sally pa more. Kasi nga guys, nung una, mga guys na, mga may guys, kasi nga nung una, ang kanilang tinatarget ay yung mga president sa Africa. Ngayon, tinatch na nila yung Israel at saka ang US. Ang US na nagbibigay sa kanila ng pera, suporta para magpatakbo ng maayos ang ICC, ay kanila ng kinagat or kinain. You see, yung magpapakain ka sa palad mo at pati yung palad mo ay kakain na rin nila. Ganon ang nangyari. So, ayan, next, let's watch and abangan natin kung ano pa ang mga pangyayari, ang mga susunod na mga pangyayari. We-wait natin kung si Maria Socorro at saka yung isa na si Mercy Buko, ano siya, sa France, kung ano ang mangyayari, sana ma-sanctions din sila para wala nang hukom at hindi na matuloy at makauwi na si PRRD. Please, bring him home. That's government. Nananawagan ang mga Pilipino. Nandyan yan sa lugar nyo. Tingnan niyo ang kalagayan ng isang matandang yan ay gumawa lang ng kabutihan para sa kanyang bansa at ayan ay nilabag niyo ang kanyang karapatang pantao. Sabi niyo, you are human rights advocates na Netherlands. So, yun lang. Maraming salamat. Bye-bye.